Dahil nakabukas ang pinto ng kwarto ni Jessa, narinig daw niya ang paglabas-pasok ng babae sa banyo. Bandang alas 3 na gano'n, lumabas ako sa room namin. Tapos nag-CR ako. Pagpasok ko, may narinig akong parang nahirapan. Nang muling gumamit si Jessa ng banyo, bandang alas 5 ng hapon, mga bakas daw ng dugo ang bumungad sa kanya. Yung CR na ginamit niya, akala ko kasi rigla. So, nilinis ako, akala ko normal. Pagtapos ko maligo, bandang alas 6, akala ko, di ko alam yun na pinapanood. Ang inaakala ni Jessa na pag-aalboroto lang ng tiyan ng kapwa-tenantong gabing yun, pagluwal na pala ng babae sa daladala niyang bata sa sinapupunan. At nang mailagay na raw sa timba ang sanggol, lumabas ang babae sa gate at saka raw itinapon sa kanal ang bata. Sa amin, mga ka-borders, yung pag-CR, di ba, nga magahon, natutrauma kami, tapos yung kahit kunting kaluskus lang na parang natutrauma. Ayon sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa sa lagi ng sanggol, nabuhay pa raw sana ang sanggol kung nailuwal lamang sa tamang pasilidad. Ang sabi ng doktora, kung sa proper sa hospital o na tingnan ng proper na care, posibleng mabuhay yung bata. Kasi parang nasupukit yung bata eh. Hindi nabigyan ng magandang atensyon yung bata, kaya namatay. Sa pagkalap namin ng resibo, natukoy namin ang kinaroroonan ng 19 na taong gulang na babaeng nasa likod di umano ng krimen. Nasa bahay siya ngayon ng kanyang mga magulang sa ibang bayan. Sinubukan ng resibo na kunin ang kanyang panig, pero tumanggi muna siyang magsalita. Humarap sa amin ang magulang ng babae. Ayon sa kanya, maging sila raw bulag sa totoong pinagdaanan ng kanyang anak. Ngayon daw sir, wala siyang masasabi kasi hindi pa daw nila alam yun. Siyempre, ang mga tao, naguhusga agad, di man nila alam yung mga nangyayari. Dapat naghusga kayo, sira, alam ko na ano ang nangyayari sa anak ko. Kahit ako nga, nanay, hindi ko alam. Ayon naman sa Municipal Social Welfare and Development Office, dahil malayo sa pamilya, maaaring hindi lubos na nagabayan ng babae sa pinagdaan ng problema. Inaalam pa rin daw nila hanggang ngayon ang rason sa likod ng pagtapon sa sanggol sa kanal. May mga kakulangan siguro doon yung family niya to monitor kasi kailangan mayroon tayong usual contact. Lalo na kung distansya ka sa mga anak mo. So dapat yung magulang laging responsibly, not only to provide the money or the basic, but more on the mental. We still have to understand liwat sa situation niya. Ano ba talaga ang naka-push sa kanya? Bakit naging ganun ang takbo ng isip niya? Sa gitna ng patuloy na pag-iimbestiga ng Katarman PNP, gabi ng October 6, dumating ang babae sa kanilang presinto para aminin daw sa mga otoridad ang ginawa niyang pagtapon sa sanggol. Siguro naisipan na niya talaga na aminin na nung gabi lang na namin niya na sa kanya, nung matanggal yung bata daw, yung ano niya, patay na daw. Tatakot lang siya sa mga magulang niya. Nakita ko rin naman na talagang nanlulumo siya, yung makikita mo na may depressed, stress, parang gano'n lang. October 8, 2025, isinampana ng Katarman PNP ang kasong infanticide laban sa babae. Makalipas ang 5 araw, nailibing na rin ang sanggol sa public cemetery ng Katarman. Yung ipinail namin sa kanya is pumasok yung sa infanticide. Yung newborn baby na namatay. Yun ang ano ng infanticide. May kaukulang parusa at saka nobel po yun. Kung mapatunayang nagkasala, haharap ang suspect sa hindi bababa sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Wala ring piyansa para sa kasong ito. Dagdag na paalala ng Katarman MSWDO, huwag daw mag-alinlangang lumapit sa social welfare offices ang mga babaeng may mabigat na pinagdaraanan, lalong-lalo na pagdating sa pagdadalang tao. Nandito lang kami 24 hours kung kailangan.
So, yung mga services, psychosocial, counseling, mga home visitations, yung mga ganun. We always help the person na nandito na humihingi sa amin ng tulong. So, we never say no. It's always a yes to help them. Kahit anong hirap. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel